Si Mark ay bagong lipat sa isang subdivision. Guwapo, matangkad, at very independent. Sa edad na 27 ay nasa marrying stage na. Nakaugalian na ni Mark ang mag-jogging tuwing umaga na umikot sabay jogging sa subdivision. Ika nga'y kita ang tikas ng katawan. Hanggang sa may umagaw ng pansin sa kanya, isang 54 years old na ginang ang kanyang nakasabay sa pag-jogging. Si Delia, ang ginang na sexy, maganda, pero may kasungitan. Pero baliktad ang mangyayari si Mark ang naaakit kay Delia. Ay naku Mark, huwag mo akong tingnan ng ganyan. New Year na New Year. Isang taon pala akong titingin sa'yo. Natawa si Delia. Hiningi ni Mark ang mobile number at FB account, pero tumanggi si Delia. Bakit? Hindi pa ba sapat na alam mo ang bahay ko at welcome ka namang puntahan ako? Talaga? Ang ganda ng pagkakaayos ng bahay mo. Salamat! Pero kasi wala na rin naman akong ginagawa sa buhay kundi ang maging masaya pagkatapos ng... Huwag mo nang ituloy, ako na ang pupuno. Hindi Mark, kilalanin mo muna ako. May mga hindi ka pa alam sa akin. Sabihin mo na ngayon, or ipapatulfo kita. Hehehe. Magtingting-tang-tang ka na lang, hehehe. They spent the whole night with happy thought, subalit hindi sila humantong sa pribadong bagay. Maya't maya pa ay nagpaalam na si Mark. Kita ang tuwa at saya sa mukha ni Mark. Hindi makatulog si Mark sa kakaisip kay Delia. Wala na rin siyang paki kung ilalantad niya ang kanilang relasyon. Nagpatuloy ang kanilang mga araw na masaya. Mga couple pics sa pag-jogging, sa mga dinner dates, at maging sa swimming pool sa bahay ni Delia. Isang gabi napakalungkot ng mukha ni Mark. Will you marry me, love? Napatingin si Delia sa mata ni Mark. Kinuha ni Delia ang mga kamay ni Mark. Ramdam ko ang katotohanan sa sinasabi mo, pero wag ako. Darating ang panahon na halos lola mo na lang ako at bata pa ang iyong katawan. Hahanap ka pa rin ng mas bagay sa'yo. Pagkatapos noon, biglang tumayo at naglakad palayo si Delia. Naiwan si Mark at gulong-gulo ang isip sa pagkabigla. I love you, Delia, nasambit ni Mark sa sarili. Kinabukasan, sinubukan ni Mark puntahan si Delia, may mga dalang bulaklak at mga regalo. Hindi lumabas si Delia at iniwan sa gate ni Mark. Sa kalayuan, tinitignan ni Mark si Delia ng palihim. Masaya si Mark na pinasok ang kanyang regalo. Sa kalaunan ay nainip si Mark sa kanyang ginawa. Ayaw na rin siyang kausapin ni Delia. Naging stalker na siya at takang-taka si Mark. Isang may edad na babae ang tatalo sa kanya. Isang araw ay nagmatiyag si Mark. Ano nga ba ang dahilan? Sa bahay ni Delia May, nakita si Mark na isang sasakyan at may bumababa isang lalaking may edad na at may mga pinapasok na maleta. Nakita ni Mark na niyakap at hinalikan ito ni Delia. Dali-daling tumakbo si Mark papalapit sa dalawa. Hi! Hello. Who are you? Ah, yes. Mark, he is from the next block malapit sa clubhouse ang bahay nila. I am not an ordinary neighbor guy. I am her boyfriend lover, and I love her. Mark! Galit na galit si Mark at naiyak. Sabi mo isa kang byuda. Hindi alam ni Delia ang gagawin o sasabihin. Tumutulo na rin ang luha sa takot. I'm sorry, Mark. Bakit ka sa kanya nag-so sorry? Ako ang asawa mo! Hindi mapigil ni Mark ang damdamin. Kinuha niya ang cellphone at pinakita mga intimate moments sa asawa ni Delia. Delia, bakit mo nagawa sa akin ito? Believe me, walang nangyari sa amin at matagal ko na siyang iniwasan. Patawarin mo ako, Lino. Malinis pa rin akong haharap sa'yo. Maya't maya pa ay may dumating na sasakyan isang babaeng maganda at sophisticated, si Marjo. Matagal ng ex ni Mark na anak ni Delia. May kasamang isang English-serong bata. Mom, wait for me. I'm going to get my toys. Napatingin ang lahat sa bata at natigil sila. Si Cholo ay may karamdaman at may taning na ang buhay. At walang nakakarinig sa pagtatalo ng tatlo, si Delia, Mark, and Lino. Napalingon si Mark at pamilyar sa kanya ang boses. Marjorie? Laking gulat ni Marjorie at napatanong din, Mark? Magkakilala kayo?
Siya si Michael Francisco Fernandez, ang ex ko, na tatay ni Cholo, na iniwan ako nang malaman niyang buntis ako. Ang sabi mo, ipapalaglag mo ang bata. And that moment, di tayo pwede pakasal kasi maapektuhan petition ko. Teka muna, atakihin ako sa inyo. Mom? At tuluyang nawalan ng malay si Cholo. I am not an ordinary neighbor guy. I am her boyfriend lover. And I love her. Mark, Anong sinabi mo? Galit na galit si Mark at naiyak. Sabi mo, isa kang byuda. Hindi alam ni Delia ang gagawin o sasabihin. Tumutulo na rin ang luha sa takot. I'm sorry, Mark. Bakit ka sa kanya nag-so sorry? Ako ang asawa mo! Hindi mapigil ni Mark ang damdamin. Kinuha niya ang cellphone at pinakita mga intimate moments sa asawa ni Delia. Delia, bakit mo nagawa sa akin ito? Believe me, walang nangyari sa amin at matagal ko na siyang iniwasan. Patawarin mo ako, Lino. Malinis pa rin akong haharap sa'yo. Maya't maya pa ay may dumating na sasakyan isang babaeng maganda at sophisticated, si Marjo. Matagal ng ex ni Mark na anak ni Delia. May kasamang isang English-serong bata. Mom, wait for me. I'm going to get my toys. Napatingin ang lahat sa bata at natigil sila. Si Cholo ay may karamdaman at may taning na ang buhay. At walang nakakarinig sa pagtatalo ng tatlo, si Delia, Mark, and Lino. Napalingon si Mark at pamilyar sa kanya ang boses. Marjorie? Laking gulat ni Marjorie at napatanong din, Mark? Magkakilala kayo? Siya si Michael Francisco Fernandez, ang ex ko, na tatay ni Cholo, na iniwan ako nang malaman niyang buntis ako. Ang sabi mo, ipapalaglag mo ang bata. And that moment, di tayo pwede pakasal kasi maapektuhan petition ko. Teka muna, atakihin ako sa inyo. Mom? At tuluyang nawala ng mahal si napatakbo silang lahat kay Cholo. Baby! Apo? Si Mark na iwan na tila natulala sa pangyayari. Sa gilid ng ospital, Mark, yan ang buong katotohanan. Nagsinungaling ako sa iyo na wala ng pamilya. Kaya mapapansin mo, hindi tayo humahantong sa pribado kasi ayaw kong lubusang magkasala. Patawarin mo ako? Manugang pala kita, hilaw nga lang. Asikasuhin mo ang anak mo. Matagal na panahon na napabayaan mo siya. At hindi ko rin alam na ang anak kong si Marjo ay ang ex-GF mo. Matagal kasi siyang lumayo dahil nahihiya siya na buntis at walang ama. Matagal ng panahong nalimutan ko na si Marjo ang anak mo. Ikaw na ang mahal ko. Hindi ko rin sinasadyang mahalin ka. lumapit si Lino. Pinapatawad na kita, Delia. May edad na rin tayo, gawin nating maging masaya ang ating buhay. Para sa ating apo, marami rin akong naging pagkukulang sa inyo. Hindi ko na rin alam kung ano itong nararamdaman ko. Lalayo muna ako. Yan lang naman ang alam mong gawin pag nasusukol ka, ang lumayo at ang lumimot. Ngayong alam mo na at nakita mo na ang kalagayan ng anak mo. Sana naman makilala ka niya. Muli ka na naman bang lalayo? Kahit para sa kanya na lang, para sa anak mo na lang, Mark. Saglit na pumunta si Mark sa kwarto ni Cholo. Tiningnan, lumapit at hinawakan ang kamay. Tumutulo ang mga luha ni Mark pero pilit na hinahanap ang tunay na nararamdaman. Naluluha siya, gusto niyang ipagsigawan na isa rin siyang inosente at nagiging biktima ng panahon. Pero hindi siya sakim, mga luhang naglilinis ng mga maling desisyon sa buhay. Tuluyan na ngang napahagulgol si Mark at nasambit mga salitang patawad. Sa kalaunan ay lumong-lumo si Mark na lumabas ng kwarto. Papunta siya sa kotse, may tumapik sa likod niya si Lino. Mark, hindi ko alam kung anong klaseng biro ito na dumapo sa ating lahat. Wala naman marahil may gusto na mangyari ito. May tanong lang ako. Mahal mo pa ba ang aking anak na si Marjorie? O mas mahal mo ang aking asawa na si Delia? Tumitingin sa malayo si Mark, nag-aapuhap ng isasagot. Nagpapatuloy si Lino. Hindi kita pipiliting sumagot sa mga tanong ko. Pakiusap ko lang na matapos ng matiwasay ang pagsubok na ito sa ating lahat. Ang gumagaralgal na sambit ni Lino. Hibit balikat si Mark, kailangan niyang tanggapin. Kailangan niyang ayusin ang gulong na pasok niya. Uuwi muna ako. Sige, ingat. Sa kwarto ni Cholo, Patuloy na kinakain ng white blood cells ang kanyang dugo. Si Mark malaking tulong magagawa niya sa anak niya.
Mommy, gusto kong mabuhay ang anak ko. I am sorry, Mario. I am sorry. At niapos ni Delia ang anak at sabay silang napaiyak. Ramdam mo ang pagpapatawad. Pumunta si Mark sa parking lot at pinaandar ang kotse. Pagdating sa bahay, kumuha ng alak. Pinalakasan ng music, tanging isang ilaw lamang ang malungkot na saksi sa nararamdaman niya. Ating balikan ang nakaraan sa isang coffee shop sa Makati. Mario, honey, may sasabihin ako sa'yo na napaka-importante. Ako rin, Mark. Kaya dito kita pinapunta kasi napaka-memorable itong shop na to. Di ba dito kita sinagot? Tiyak matutuwa ka sa sasabihin ko. Pero ako na muna. Sabay hawak sa kamay ni Marjo. Ako na ang mauna. Kinuha ni Marjo mga kamay ni Mark at tumingin sa mata ni Mark. Buntis ako, Mark. Magiging daddy ka na. Di ba gustong gusto mo nang magka-baby tayo? Heto na ang pregnancy test na positive. Kailangan nating magpakasal bago mahalata ang tiyan ko. Nabigla si Mark. Masaya ako pero mali ang tiyempo ng pagbubuntis mo. Anong mali? Di ko maintindihan. Ipepetition ako ni Mommy. Kung magpapakasal tayo, baka hindi na ako basta makapunta ng Amerika. Paano ang bata? Paano ako? Di ko tatalikuran obligasyon ko. Unang anak ko yan. Pero ikinalulungkot ko pero walang kasalan muna. Huwag mo sa akin gawin ito, Mark. I am sorry. At naghiwalay sila na walang pinagkasunduan. Umuwi si Marjo sa bahay at umiiyak. Lumipas ang mga araw na hindi pumapasok sa trabaho. Marjo? Marjo, buksan mo nga ang pinto. Binuksan ni Marjo ang pinto at mugtong-mugto ang mata. Naiyak siya na pinagtapat sa mami niya na buntis siya. Sa ganong tagpo ay pumasok si Lino at nagtanong, Oh, bakit? Bakit umiiyak yung anak mo? Delia, Buntis si Marjo, pero ayaw panagutan ng boyfriend. Ano ang gagawin natin? Ikasisira ng pamilya natin ito. nasa hustong gulang ka na, Marjo. Sana inisip mo muna ang lahat. Kasalanan mo yan, Lino. Parati ka na lang sa kasino. Iisa lang ang anak natin, mapapariwara pa. At ano ang kinalaman ko sa pagbubuntis ni Marjo? Tumigil ka na sa kasusugal sa kasino. 2 ng sasakyan natin ang nawala. at nagumpisa ng magtalo ang mag-asawa. Pwede ba may problema ako ngayon? Huwag na ninyong sabayan. Pupunta ako sa Baguio doon kay Auntie Chaling. Ayaw mo bang samahan kita? Ayusin niyo po muna ang problema niyo ni Daddy. Sa Baguio, sa bahay ni Auntie Chaling, pinagtapat at kwenento ni Mario ang lahat sa tiyahin at naunawaan naman nito si Mario. Isang araw tumawag si Mark kay Marjo, pero hindi pa rin sila magkasundo at sinabi ni Marjo na tapos na ang lahat sa kanila, wala na siyang dapat pang ipag-alala at ipapalaglag niya ito at tinatapos niya na rin ang relasyon nila. Habang tumatagal sa Baguio, ay nasasanay na si Mario sa buhay doon at tumutulong siya sa tindahan ni Auntie Chaling, yung paggawaan ng mga souvenirs at mga pasalubong. Hanggang may nagka-interes sa kanya si Berto, isang constructions engineer single. May katabaan at seryoso sa buhay. Niligawan niya si Marjo pero hindi siya pinalad ng maging girlfriend ito. Subalit, napanatili nito ang friendship nila. Maraming salamat, Berto, at parati kang andyan bilang isang kaibigan. Hahayaan ko munang maghilom ang damdamin mo. Baka sakaling magbago pa ang isip mo. Teka, sa 1 buwan pala, manganganak ka na. Just call me if you need me. Sa Baguio General Hospital ka ba manganganak? Oh, dun kasi ako nagpapa-check up, kaya dun ako manganganak. Ah, ganun ba? Samantala sa bahay nila Delia, ay lalong lumala ang away nila ni Lino dahil sa bisyo nito sa kasino. Ayaw paawat ni Lino at unti-unti ay nagkakautang na ito na lalong kinagalit ni Delia. Dumating na ang kabuwanan ni Marjo. Auntie, sumasakit na po ang tiyan ko. Inayos ko na mga gamit mo para sa panganganak mo. Aray, ang sakit. Tawagan mo po si Berto para masamahan tayo. Sa hospital, nanganak na nga si Marjo at kamukhang-kamukha ito ni Mark. Pinangalanan niya ang sanggol na Cholo. Tinawagan ni Auntie Chaling si Delia at binalita ang panganganak ni Marjo. Hello. Delia, nanganak na si Marjo. Lalaki at ang gwapo ng bata. Manaatas sa daddy niya. Kaso si Marjo ayaw ng pag-usapan yung ex-boyfriend niya. Sana yung apo ko ang magbigay ng saya sa aming pamilya. Si Lino kasi ate.
nalulong sa kasino, at nagsimula na kaming magkautang. Ano? Isang chance na lang ibibigay ko sa kanya. Hihiwalayan ko na. Pag-usapan nyo yan. Maputol ko muna usapan natin at babalik na ko kay Marjo. Makalipas ang mga buwan, nagpabinyag si Marjo at naging katuwang niya si Berto. Ganun pa man di na nagtatanong si Berto kung ano ang status nila. Lumipas pa ang mga taon at lumaki na si Cholo. Daddy Bert, thank you so much for your gift. I really love the excavator truck. When I grow up, I wanted to be like you. Sana ikaw na nga ang daddy ko. Sabihin mo yan sa mami mo. Narinig yon ni Auntie Chaling at sumabat sa usapan. Oo nga naman, Marjo. Hanggang ngayon ba, di mo pa rin sinasagot si Berto? Ngiti lang ang sinukli ni Marjo. Balikan natin ang nangyayari kila Delia at Lino. Lumalaki na ang mga utang ko. Pupunta muna ako sa Japan at aayusin ko ang partnership kay Mr. Tanako at magpapatherapy ako doon para makawala sa bisyong ito. Bahala ka nang magsabi kay Marjo at yung apo ko di ko pa pala nakikita. Mabuti ang naisip mo at mababaliw ako kung pati itong bahay mawawala pa sa atin. Total may mga insurance naman at mayroon pa tayong negosyo. Hayaan mo ako na muna magpatakbo nito. Ako na bahala kay Marjo at Cholo. Mahal mo pa ba ako, Delia? Ang tanong ni Lino. Sa ngayon, napupuno ako ng galit, tampo, at sama ng loob. Hindi ko alam kung may natitira pang pagmamahal. Makalipas lamang ang ilang buwan ay lumipad na si Lino sa Japan. Doon naman si Delia nag-umpisang magbuhay dalaga. Inayos ni Delia ang bahay, pati pintura ay pinalitan maging ang ibang kasangkapan. Kumustahin natin si Mark. Si Mark naman ay nag-master's degree at tunay na pinaghahandaan ang pagpunta sa Amerika. Nanatili siyang binata at paminsan-minsan naiisip niya si Marjo. Asan na kaya siya? Di ko na makontak number niya pati FB ala na rin. Miss pa ho ako? Kailangan pa namin ng series of tests para sa anak mong si Cholo at may gusto lang kaming ma-confirm sa initial diagnosis. Na ano, Doc? Magtatagal pa ba kami sa hospital? Ganun na nga po muna. Lumabas na ng kwarto ang doktor. Pagaling ka, Cholo, magbabasketball pa tayo. Habang natutulog si Cholo sa hospital bed. Cholo, anak lumaban ka baby para kay mommy para makabalik na tayo sa Maynila. Napatingin si Berto kay Marjoy. Oh, Berto, it's about time na makilala ni Cholo ang tunay niyang ama. Naiintindihan kita kahit pa itunuring kong tunay na anak si Cholo. Mas mainam na malaman ito ng boyfriend mo. Kaya lang wala pa kaya siyang asawa o girlfriend. Saglit na nagising si Cholo. Mommy, I don't want to stay here. Let's go home. Yes, anak, may inaantay kaming resulta. After ilang araw pinatawag sila ng doktor. Miss, and Engineer Berto po ako and kayo po si Doktora? my name is Dr. Aglo, attending physician of Cholo. Anyway, medyo nakakapag-alala ang sakit ng bata kasi ayon dito sa mga resulta ng lab test, pag di ito naagapan mauuwi sa leukemia. Ang bata kailangan tumagal ng isang maikling oras sa ospital para ma-stabilize ang kanyang kalagayan. Punta na lang kayo ng pharmacy para bilhin itong reseta ko. Ah, Dr. Aglo, thank you. Ngumiti si Dr. Aglo kay Engineer Berto at ganun din si Berto. Sa kwarto ni Cholo, Pagaling ka at babalik na kayo sa Maynila at makikita mo na ang daddy mo. Really? My Lolita? Yes, apo. sa nakitang iyon ni Delia at Lino napaluha sila at nagyakapan. Parang unti-unti nababago ang lahat. Oh my God! Must be a family reunion. Yes, anak. Salamat, Mark. Hindi na ako tutuloy sa Amerika. Magpapakasal tayo at mabubuo tayong muli. Hindi na ako papayag na mawala pa kayo sa paningin ko. Ilang araw pa sila sa hospital at may dumating na bisita si Dr. Aglo at Engineer Berto. Maraming salamat sa pagbisita. Teka muna, kayo na ba? Oo, nadala ako sa pangungit ni Berto. Kumusta ka, Cholo? Okay po. Lumipas pa ang ilaw araw, nakalabas na ng hospital si Cholo at mukhang malalampasan naman nito ang health crisis. Naging masigla na ang bata. Pinaliwanag na rin ni Mark sa magulang ang hindi niya pagtuloy sa Amerika. Buwan pa ang lumipas, kinasal sila Mark at Marjo. Ring bearer si Cholo at ninong si Engineer Berto at Dr. Aglo.
Samantalang si Lino at Delia ay kinalimutan na ang lahat at pasalamat sa Diyos, nalampasan nila ang biro ng tadhana. Kaya matuto tayong lahat sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Salamat po. Ito ang inyong lingkod, Noah Hart.